Sabado na pala ngayon at syempre kakagising ko lang po ngayong araw. So time check muna po tayo. 11:40 na ng tanghali. Bale, nasulit ko po yung tulog ko ngayon dahil kagabi po medyo na-late na rin tayong natulog dahil nag-e-edit pa po ako ng mga vlogs ko. So ngayon nga po ay kakain na tayo ng tanghalian at ito na yung brunch natin dahil tuwing day off ko. Di na kasi ako kumakain ng breakfast at tinutulog ko na lang para makabawi tayo. Same lang din naman yung kakainin din natin ngayong tanghalian, yung tira-tira din natin yung isang araw. Kaya sayang din pagka hindi na natin kakainin, di ba? Mas okay na ubusin na natin dahil paubos na rin yung pagkain dito. At ito na lang din naiwan sa kari-kari ngayon. Buti na lang at paubos na rin. Pero itong sauce ng palabok marami-rami pa. Bale pagka naubos na yung pansit, saka tayo bibili ulit ng sotanghon. At bago tayo kumain, magdasal muna tayo. So ayun po, lalabas muna ako ng bahay at magpapapasta lang ako ng ngipin sa dentist ko. Kaya sinabi po sa akin na balik daw ako nun. Last 2 months po ako nagpa-reserve dahil nakita po nila na merong ngipin na pasira na. Kaya in-advisean ako na kailangan nang ipapasta yung ngipin ko. Bali nakakita sila ng 3 sira sa ngipin ko. Kaya ang sinabi ko na 2 mo na ipapapasta ko dahil medyo may kamahalan po kasi dito guys. At okay na po yan at meron naman kasi tayong hoken dito or health insurance na ginagamit para pag sa magpapaayos tayo ng ngipin or magpapalinis man. Malaking tulong to sa atin. Dito na pala ako sa Eki ngayon or train station. Pero bago ako sasakay ng train, magbabayad muna ako sa Family Mart ng kuryente ko dahil mag-due date na kasi sa Monday. Kaya mas maganda na bayaran muna natin ng mas maaga para hindi po tayo maputulan. Buti na lang po talaga at nakikita ko kasi yung due date. Mahirap na talaga pag hindi mo nakita tapos na pala due date na. Alanganin na po. At nandito na rin tayo sa train station. Maghihintay na lang tayo ng train dito. Bali ilang minutes pa, parating na rin kasi yung train maya-maya. Time check muna po tayo. 2:15 na ng hapon. At naiwan ko yung relo ko kanina kakamadali. Ayun, hindi ko po nasot yung relo ko. Kaya okay lang yan. May bukas pa naman. So, pagpasensya nyo na lang po itong camera ko guys. Hindi ko alam bakit kusang gumagalaw itong yung gimbal nito. Naayos ko naman sa settings pero hindi ko alam kung bakit ganito. Bale, meron pa tayong 5 minutes bago tayo makasakay ng train. At 2:20 nga pala yung schedule natin. Bale, maaga-aga pa naman at ilang minutes na lang makakarating na tayo ng Meda. Kung saan doon tayo magpapaayos ng ngipin or magpapasta. Okay po, andito na ako sa Umeda ngayon. So, sasakay na tayo ng elevator papunta ng dentist kung saan tayo magpapalinis. Hindi pala magpapalinis, magpapapasta pala. At yung palinis pa ng ngipin natin, bali sa next month pa po ng February. At ayun po, medyo malamig-lamig pa rin yung panahon dito. Kahit na nandito tayo sa loob ng mall, ramdam pa din yung lamig. Pero siguro pag akyat natin sa taas, naka-heater na kasi sila doon kaya okay na. Medyo hindi na ramdam yung lamig. Dito tayo sasakay. Paakyat tayo ng 11th floor, tapos maglilipat tayo ng elevator para makaakyat sa may 13th floor. Kaya maghihintay lang muna tayo dito dahil marami kasi sumasakay dito lagi. Magano na tayo ng elevator transfer.
Pakyat tayo ng 13th floor. Yan kasi yung clinic na pupuntahan natin. Time check muna tayo. 2:45 na ng hapon. Bali, meron pa tayong 15 minutes para makapasok sa clinic. Okay na yun, mas maganda na yung mas maaga kaysa late. Dahil ayaw po ng mga hapon yung late masyado. Kaya dapat pagka may schedule tayo, dapat pumunta tayo on time. So, dito muna ako saglit. Dahil dyan lang naman po yung clinic. Tignan niyo po yung labas dito. Ganda, di ba? Ayan po. So, ito po yung view. Yan. Ganda ng view dito sa taas. Yan po. Puro mga buildings po yung nakikita dito. Dito po, ayan, tataas na yung buildings. Ganito po kasi dito sa guys, sa Umeda. City na kasi dito sa Osaka. Ayan po, kahit po sa malayo, ang dami din. So, maglalakad na tayo sa may clinic. Para maka-time in na tayo doon. Na alam nila na nakarating na tayo doon. Automatic na kasi pag meron kang may number card, ilalagay mo na lang doon sa mismong scanner. Para alam nila na dumating ka na. Okay po, kakatapos ko lang magpapasta ng ngipin. Bali, dalawa yung pinapasta nila. At next na balik ko dito para sa check-up ulit ay February 7 na, which is Saturday po. At ang binayad ko nga pala kanina guys, ito nga 2,930 yen po. Ayan yung binayad ko sa dalawang pasta. At pinapabalik pa ako ng February 7 dahil po may parang aayusin ulit nila itong sa ngipin ko ngayon. Hindi kasi nila maayos ng isang araw lang kasi marami daw pong mga appointment na gagawin at marami din kasi yung mga customer ang magpapalinis. At isip ko man maglaro muna tayo ng bowling bago tayo umuwi ng bahay para naman masulit natin tong araw na to. Bale, masakit pa yung bandang bibig ko ngayon guys dahil sa anesthesia na nilagay. Sobrang dami pa naman na nilagay at ganun talaga siguro pag nagpapasta ka ng ngipin. Maghahanap muna tayo ng kung pwedeng paglaruan ng bowling dito habang maaga pa dahil wala rin tayong ginagawa sa bahay. At siguro bukas na ako maglilinis ng bahay. Medyo nakalimutan ko kasi maglinis. Kaya yun. Meron kasing amusement park doon na pwedeng paglaruan. Hindi siya guys, hindi siya round 1 kasi mas marami kasing tao sa may round 1. Kaya laki na isda dito. Sinabit lang dyan sa Ito yung sushihan nila dito actually. Ayan. Ito yung Ganko Sushi na tinatawag na restaurant since 1963 pa po ito. Gusto ko na din sanang kumain ngayon kaso hindi pa ako ready dahil may anesthesia pa yung bibig ko. Kaya naisip ko na lang na maglaro muna ng bowling para makakaya tayo pag wala na itong anesthesia. Grabe, masakit pa rin Masakit pa rin hanggang ngayon. So ayan, may nakanap na tayo na pwedeng paglaruan dito. Diretso lang tayo. So ito yung bluefin tuna na di-display nila. Makikita nyo naman po siya na fresh itong isda na to. Ayan tapos may yellow pa. At may timbang siya na 51 kilos. Ito yung masarap kasi na gawing sushi. Ayun tignan nyo naman po. Kanina nga po may nakasabit na tuna doon. Ngayon naman may nakasabit na baka dito. Ayan po. So maglalaro muna tayo dito. Baka sakali makakuha tayo ng premyo. Ayan po. Ayan na po, babaril na po si Rika Sang. Uy, nakuha nyo. Sana all may premyo. Nakakuha agad Wala. Okay na daw yung isa. Isa pa daw. Kaya Kunin mo na yung pinakamagaan dyan So na po. Hirap Tabingin yung baril guys.
Ano sa mas? ありがとうございま Yes. した。 Yes, nakakuha tayo ng ano. Nakakuha tayo ng lumpiang Shanghai, guys. Tara dito na tayo maglalaro sa round 1 at sarado bukas doon sa isa na, na pinuntahan natin. Kaya yun, dito tayo sa loob. At nandito na tayo sa mismong reception, guys, para makapag-reserve na tayo sa bowling. At dami pa rin tao dito, as in. Ayun, dito tayo sa machine na magpa-reserve. Pag spot siya dito, dito to pwede. Pag sa bowling, baka sa kabila eh. Hindi dito daw. Bad news nga po pala, hindi tayo natuloy mag-bowling dahil sobrang dami po ng tao doon at kailangan daw po na maghintay kami ng 90 minutes. So, imagine niyo po na sobrang tagal po nun. Kaya hindi na lang po kami tumuloy nun. Dahil ano po, grabing paghihintayin guys, 90 minutes. Siguro next time na lang pagbalik natin. Kasi dami talaga naglalaro dito araw-araw eh. Sobrang dami pa naman ng tao na pupunta dito sa Japan. Lalo na po, tawag doon, Sabado at day off ngayon. Kaya ang dami pong namamasyal na mga Hapon dito. Hindi lang po mga Hapon, kundi mga ibang foreigners din po na nandito rin. Okay po, nandito tayo sa loob ng arcade at tatry natin maglaro. Ito po, ang dami po mga dito, mga UFO, tawag ito UFO catcher. At ito po yung sikat sa Expo, guys. Ay, yung Myaku-Myaku ang tawag dito. So punta tayo dito. Ang dami po kasi mga claw machine dito. Ay po mga ganyan. Puro mga ganito. Halos mga ano po ito pang unan. So bago tayo maglaro ng claw machine, nandito ako para magpabarya dito. Dahil nga 1,000 yen po yung dala ko at hindi naman pwede yung papel sa mismong claw machine. Kaya nagpabarya na lang ako dito. So ito na pala yung una kong lalaruin ngayon. Itong Myaku-Myaku. At ito nga pala yung mascot ng Expo noon. Actually, unan niya ito lahat guys. Kaya medyo mahirap itong kunin. Pero sinubukan ko ng laruin to. Baka sakaling swertein tayo at makakuha tayo kahit isa. Ito na nga at pababa na itong claw machine. May makukuha ba kaya tayo dito? Tignan natin. Ayun, nakuha na. Ayun, bumitaw nga lang sa huli. At buti na lang hindi nahulog sa maling tao. Buti na lang talaga, shoji nito. Ayun, muntikan na natin siyang kunin. Siyempre, nagtry muna ulit ako ng isa pang beses. Baka ito na talaga yung chance para makuha natin itong si Myaku-Myaku. So ayun nga, tinignan ko pa yung 100 yen na coins dyan dahil hindi po nakagat nung machine. Ayan na, naglaro na ulit ako. At naghanap at binalikan ko itong unan or si Myaku-Myaku, baka sakaling makuha na natin siya this time. Ito na, pababa na ang claw machine. May makukuha nga ba tayo? Ito na, nakuha, wala pa rin. So sayang talaga, hindi pa rin nakukuha. Ito na, last chance na natin to. Bali, pangatlong laro na natin to guys. At ito na yung 600 yen na coins na nagagamit natin dito. Tignan natin ulit kung may makukuha nga ba tayo dito. Panoorin nyo na lang po hanggang huli. Titignan natin kung meron nga ba guys. Ayan na. Kinagat na ng machine. Kinagat na nga. Ito na. Wala pa rin talaga. So tara na. Suko na tayo dito at hanap na lang tayo ng iba. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay. Time check muna tayo. Ayan, alas 9 na ng gabi. Medyo nag-enjoy tayo kanina guys. At yun, nagpunta-punta tayo sa mga arcade kanina. Yun kasi yung nakakabis na laruin. Kahit na ano na tayo, kahit na adults na tayo, syempre, naglalaro pa din tayo nun. At marami kasing makukuhang premyo dun. Lalo na pag may swerte kayo sa claw machine. Talagang hindi ko makuha yung technique nun kung paano talaga manalo doon. Lalo na kanina yung unang try ko, muntikan na tayo nakakuha nung
Yung parang sa expo na mascot. Kaso unan siya. Kanina nga pala dumaan ako ng Gio at bumili ako ng heat tech ko sa katawan at para din ito sa tights natin or sa paa. Talagang sobrang labig na kanina. Tapos sinamahan pa ng malakas na hangin. Kaya yung panloob ko dito, sinuot ko na siya kanina eh. Kaya pumunta ako ng CR kanina at doon ako naglagay ng heat tech sa damit. At eto, siguro bukas ko na lang siya gagamitin pag magsisimba tayo at pagpapasok tayo ng trabaho para hindi tayo lamigin. Dahil sa company po namin talagang pag taglamig po, sobrang lamig po at lalo pag nakabukas yung shutter doon. Talagang pumapasok pa yung hangin doon sa amin. Nag-order na pala ako sa Domino's ngayon. Hihintayin ko na siya ng ilang minutes bago tayo makakain ng hapunan. Kanina nga po wala tayong mahanap ng na makakainan. Kaya naisip ko na lang na magpa-deliver ng pizza at meron pa naman tayong palabok na naiwan dito. Yun na lang yung kakainin natin. Diba? At least medyo nakatipid pa tayo. Tsaka okay na rin itong guys, itong ngipin ko. Medyo nawala na rin yung manhid sa anesthesia kanina. Halos may isang oras po na naramdaman ko yun. Saka po siya nawala. At itong ngipin ko, medyo medyo tinapalan na nila ng pasta. Hindi pala siya bakal para siyang plastic na nilagay. Kaya medyo puti pa yung nilagay nila dito sa ngipin ko. At kanina po sabi ko sa inyo na babalik pa ako doon ng February 7 para tapusin itong pasta dito. Tapos siguro baka din dito sa dulo ng ngipin ko lalagyan pa rin nila ulit. Hirap kasi pag sabay-sabay na medyo makakamahal tayo sa bayarin. Ito na po, dumating na po itong in-order kong pizza galing sa Domino's. Itong Domino Deluxe nga pala itong in-order ko at papakita ko po sa inyo. Ito na lang kasi yung kakainin ko ngayong hapunan. Ito po, may pepperoni with cheese tapos meron pa siyang green pepper. Tapos may konting meat din, tsaka mushroom. Actually, sa tuwing nag-order ako ng pizza, lagi ito yung in-order ko kasi ito yung isa sa paborito kong pizza. At tsaka masarap pa at maraming toppings. Ayan po. Naghahanap ba kayo ng Filipino foods dito sa Osaka, Namba? Samahan ninyo ako sa kaisa-isang restaurant dito sa Namba kung saan isang subo pa lang ninyo ay ibabalik na kayo sa pakiramdam sa Pilipinas. Sakto at meron silang tabi-hoday or tinatawag natin na eat all you can na magaganap sa February 15, 2026 which is Sunday habang umiindak sa tugtugan ng kanilang live band. Tara na sa Bamboo Osaka Philippine Restaurant na matatagpuan sa 4th floor 81 building Nishi Shinsaibashi, Osaka. At magsisimula ito from 1 PM hanggang 12 midnight. So hope to see you there.